weaker than your opponent. Landas na naman ang tatahakin ng alas ng Gensan. Walang iba kundi ang undefeated knockout artist na si Dave Apolinario alias Doberman. Ngunit mga idol, bastardo din ang kalaban kung makatapak sa ring at walang kinikilingan. Isang Mexican fighter at lahing palaban kung bakbaka na nga ang pag-uusapan. Tara mga idol, ating pagdiskusyonan ang undefeated laban sa undefeated na salpukan. Noong February 22, 2024, huling umingay ang pangalan ng kilalang mabangis na aso na si Dave Apolinario sa bansang Japan, na kung saan nilampaso niya ang kanyang Thai fighter na kalaban na si Tanis Unjunta sa loob lamang ng 4 na round. Dito nga natin makikita mga idol kung paano magwala ang isang Doberman sa harap ng kanyang kalaban matapos makaranas ng unang pagkabagsak sa 3 round. At dito na nga nagwala ang ating kababayan mga idol at nakuha pa nitong si Bakin ang kanang bahagi ng kilay ng kalaban. Sa pagpasok ng ika-4 na round mga idol, unti-unti na nga ang pinaramdam ng ating kababayan kung paano maghiganti ang isang Doberman. Dito na nga pinabagsak niya si Tanis Unjunta ng 2 beses at tinapos ang bakbakan sa pamamagitan ng isang solidong uppercut na nagpayanig sa kalamnan ng kalaban. Nanalo nga dito ang ating kababayan mga idol sa pamamagitan ng technical knockout matapos itigil ng referee ang laban at nadagdagan ang listahan ng kanyang malinis na kartada at bilang ng kanyang naitumba. Ngayong darating na Biyernes mga idol, August 9, 2024, ikinasa na nga ang laban ng isang undefeated Mexican fighter na si Angel Ayala kontra sa... Hindi rin basta-basta ang magiging katapat ng ating kababayan mga idol dahil kilala din ito na isa sa mga magaling humataw ng mga mabibigat na suntok sa ibabaw ng lona at malinis na malinis din ang bitbit nitong kartada na kung saan ay nagtala ito ng record na 17 panalo, walang talo at 7 panalo dito ay nagmula via knockouts. Ngayon mga idol, babalikan natin ang dating mga laban ng bawat isa kung paano sila nakilala sa ibabaw ng lona. Gracias, Felipe. Aquí estamos reiterándoles el saludo. Gracias por ayudarnos en los costados. Y también no tienes que Irlanda el camaleón. Es una vez que le estira el brazo, le mantiene la lucha ráfaga, que se da su pase en varias ocasiones. Y bien con la derecha, alcanzó a conectar ahí el camaleón. Que responde con la izquierda, abajo y arriba. Mira bien, muy abierto de pronto, pero ahí logró conectar. Y va por él, sabe que lo alcanzó a tocar. Mete bien la izquierda, ese recto y vuelve a cruzarlo con la derecha. Pero responde de la misma manera. Él levanta los sellos blancos y se va a la lona. Aquí vamos a ver, un tremendo ganchazo y desmanejado completamente. Pierde la vertical, pierde la noción. Vértigo total que sintió en ese momento Eduardo García. Vistiendo la pantaloneta todo en rojo, tenemos al camaleón Ayala, mientras que es su adversario, la joyita Herrera, vistiendo también la pantaloneta de color rojo, pero los tiros son azules. Tremenda derecha aquí del camaleón, sorprendiendo. Me encantó, es un estado que cuenta con todo tipo de atracciones turísticas, se lo recomiendo ampliamente. Metiendo el acelerador a fondo, aquí tenemos al camaleón que se quiere ir rapidito a casa. Todo este camaleón, se me hace que me lo cambiaron, mi querido Rodríguez, ha salido con una actitud positiva, que ya le quisieran muchos peleadores,
La verdad que sembró de pies a cabeza a la joyita y otra vez la derecha haciendo estragos en la Kakaiba rin ang husay na taglay nitong Meksikano mga idol. Kung bilis na meron ng ating kababayan, kayang-kaya nitong tapatan ang kanyang kalaban. Mahusay at halimaw din kung humatak ng mga kombinasyon. Kapag nakita niyang pagkakataon na para paulanan ng suntok ang katunggali, tsaka niya ito hahatawin at papasindakin. Ngunit uubra kaya ito sa liksi at bilis ni Dave Apolinario. Ángel Camaleón Ayala. Kilala ang ating kababayan mga idol na isa sa mga halimaw kung magwala sa ibabaw ng lona. Kaya binansagan itong Dad Oberman ng Sandman dahil sa kakaiba nitong estilo at parang isang mabangis na aso kung makaharap ng dayo. Ngayong darating na laban, Agosto 9, nagaganapin mismo sa baluarte ng kalaban. May posibilidad ba kaya na iingay muli ang pangalan ng ating kababayan at muling madagdagan ang bilang ng kanyang mga pinasindak na kalaban?